Yan, magandang araw mga kabunyog, mga kababayan. Nandito na naman si Kulit Soliman, ang malupit sa katotohanan. Ayan, bibigyan lang natin ng maikling reaksyon, ano? Mukhang tuliro na po itong mga Duterte. Diyan po sa Davao City, nako, banggaan po ito ngayon. Binabangga na po ng mga Nograles itong pamilya ni Kanor Duterte. Nako. Sabi nila dati, ang bumangga, giba. Ngayon, parang hindi na ganun, ano? Ang binangga, nagiba. Ganun kaya ang mangyayari dyan. Matindi po itong laban ngayon sa Davao City. For the longest time, di ba, Kabunyog, David Angelo, kasama natin. Exciting development na yun. Matinding development, no? Kasamang Kabunyog, David Angelo, no? Senatorial candidate ng Bunyog. Ayan. Ngayon, ano bang dito? Ano bang atin? No? Ano bang reaksyon natin dito, no? Ayan nga, tama naman si Kabunyog David Angelo. Magandang development 'yan. Mga Duterte, patay kang bata ka. Pero parehong trapo pa rin. Oo, yun nga eh. Better, lesser evil ba yun? Lesser evil, ano? Ngayon, kasi ganito yan. Sa mahabang panahon, dyan sa Davao City, sa napakahabang panahon, wala namang bumabangga dyan sa mga Duterte. Gaya lang din ng ibang mga typical na mga syudad at mga bayan at mga probinsya na pinaghaharian ng mga political dynasty. Yung mga masisiba po na mga pamilyang mga politiko. Tawag natin diyan masisiba eh. 'Di ba? Kahit hanggang party list tinitira nila. Sila governor, sila mayor, sila congressman. Pati sila party list. Pati barangay. Pati yata barangay tanod. Sabi ko nga, Kabunyog David, sabi ko, yung mga dynasty, kung pwede lang tumakbo yung aso nila tsaka pusa eh. Patatakbuhin din nila eh, di ba? Kahit nga batang-bata pa, sinasalang na sa SK, di ba? So, ganyan ang Davao City. Wala naman yung pinagkaiba sa iba ring mga probinsya o bayan na may mga dynasty. Kaya lang, iba kasi ang flavor ng Davao City, no? May flavor ng dugo, alam niyo yun? Yung patayan, alam niyo po ang mga testimonya laban sa mga Duterte, napakadami. At yan ay mga hindi naman mga inimbentong kwento o fake news. Sa totoo lang, ang mga nagsasabi naman yan, yung mga hitman, kagaya sila Las Cañas, sila Matubato, yung mga inutusang pumatay mismo yung nagko-confess na yan nga nakasampa na sa ICC. Ibig sabihin, itong mga taong ito yung malalapit sa mga Duterte. Kagaya niya nung nakaraan, si Garma, puro patayan si Leonardo, yung ganyan yung reputasyon ng mga Duterte, yung kanilang pagiging political dynasty, may flavor talaga ng murder. Leadership by fear. Leadership by fear, hindi lang papatayin ka pag di ka sumunod, parang ganun hindi lang fear, talagang pumapatay. So, di ka sumunod, yari ka. matindi itong Davao City, no? Ngayon, may bumabangga. Sabi nga ni kasamang David, trapo din kaya lang, alam nyo, sabi lang, lesser evil, so whatever, ang sinasabi lang natin dito, tuliro. Sigurado tayong tuliro ang mga Duterte dito sa mga Nograles, dahil mukhang itong si Carlo Nograles, na dating cabinet secretary niya, dating niyang cabinet secretary si Carlo Nograles, ito po ang lalaban ngayon. Ito ang lalaban ngayon kay Rodrigo Mang Kanor Duterte. Baka kasi napuyat siguro kasi yung mga meeting na hating gabi. Sa napuyat, gusto magiganti. Labanan siya. Nung una kasi, Kabunyog David, si Basti ang nandyan secure, di ba? Basti, sige, tambay, ginawang mayor. Kasi tambay daw Sabi ni Kanor yun, secure sila until na itong mga Nograles nagdeklara. Ang unang pagkakaalam natin, itong si Congressman na Mix Nograles ang tatabla, ang lalaban kay Baste.
Kaya lang, nung sinabi din ni Panelo, sabi ni Panelo mukhang tataob, sasablay si Baste. Kung si Baste ang lalaban sa mga Nograles. Kaya ang sabi ni Panelo, galing to kay Salvador Panelo, na tao ni Duterte Hindi to galing sa atin. Dapat daw ang lumabang mayor, si Canor, si Mang Canor. Yung matandang Duterte, di ba? Ngayon, yun nga ang nangyari. Nag-file nga ng candidacy. Ibig sabihin, sa isang 79 years old, para lumaban ka pa sa politika, tuliro ka na. Alam mo yung bangag na tamang, anong tawag doon? Yung tuliro, tamang duda. Yung wala na. Rattle, anong tawag doon? Yung natutuliro, na baka anytime, mawawala na sa kanila yung kanilang kahariang Davao City. Especially ngayon, na ang kanyang best friend na anak ng demonyo. Hindi ko masabing son of God itong demonyo na to, no? Itong rapist na si Kibuloy ay nakakulong. At ang nagsasabing rapist si Kibuloy, Son of God yun, sa ibaba. Ibaba sa impyerno. Ang nagsabing rapist si Kibuloy, yung mga biktima niya, hindi ako. At ako naniniwala sa mga biktima ni Kibuloy. Yon ang aking paninindigan. Pinaniniwalaan ko at na mga kabunyog ang mga biktima ni Kibuloy. Kaya kumakampi tayo sa biktima. Yung kumakampi si rapist na si Kibuloy, ewan ko na lang. Pinakamalaking scam sa history ng Pilipinas. Ngayon, yun nga, nakakulong na yung kanyang body, di ba? Yung kanyang best friend. Pagkatapos magtago, no? Nakakulong. Tapos ngayon, binabanatan si Inday Takaw, si Sara Duterte, si Inday Waldas. Pinalitan yung budget ni Sara Duterte sa yung kanyang opisina. 700 million na lang. Bukod dyan, wala na siya sa DepEd, So makikita nyo talaga, itong mga political development na ito, maliwanag ito talaga na manifestation ito talaga ng away ng Marcos Duterte. Kulang na nga lang magpatayan. At ang tingin natin dito, Kabunyog David, ay itong pagtakbo ni Carlo Nograles ay suportado ito ng Marcos administration. Admin, baka sasabihin ni Inday, alam ko na yan. Kung sino ang nasa likod niyan. Sino ang nasa likod ng pagtakbo ni Nograles, sa tingin mo? DM yan. Si Tambaluslos. Balak tumakbong presidente sa 2028. Tamba moves sila. Tamba moves, di ba? Natatawa yung mga. Pwede naman. Hindi naman tayo pinanganak kahapon Boy Ayuda. Si Boy Ayuda. Ayuda. At tayo. Kung saan walang bagyo, doon may ayuda. Kung saan Buiset. Si Boy Ayuda. Kung saan walang bagyo, doon may ayuda. Buiset. Bago yun I-vlog natin yun, Hindi, tayo hindi pinanganak kahapon mga kabunyog, mga kababayan. Papatawa ko din. Yan? Talagang may backup yan ni Marcos at ni Romualdez. Hindi maglalakas loob ang mga Nograles na babangga dyan nang walang atik, di ba? Alam nyo naman ang politika, atik-atik yan. Pera-pera yan. Siyempre, Duterte babanggayin mo dyan. Pader pa rin yan. Kailangan mo ng maraming kwarta, pang kampanya. Saan sila kukuha yan? Yan yung parang laban ng mga kabalyero at ng Montenegro in real life. Oo, parang gano'n. Batang babaw. Kasi, ayan ngayon kayo, sinasabi nyo kasing bangag-bangag nabangag tuloy kayo. Ayan ang tingin kong balikwas talaga ng Marcos admin. Yung mga maisog nyo, rally nyo dyan, yan tingin ko yung balikwas ng administrasyon ni Marcos. Tayo, alam nyo naman ng bunyog wala naman tayong kinakampihan sa mga yan. Tayo naman, napakaliwanag ng ating wala tayong kinakampihan dyan, mga kabunyog. Tayo, sinasabi lang natin yung political reality na ang Nograles ay hindi babangga sa pamilya ni Canor Duterte kung wala yung backup ni Tambaluslos at ni
bangagers. sabi ng mga dides, bangag daw eh. Bakit kasi So anyway, ni Marcos, di ba? Alam Sabi mo, naman, dapat tanongin natin sa mga live, bakit kasi gumaganon talaga yung ano niya, ano yung Bell's palsy? Hindi pa nasasagot hanggang ngayon. ganun ba? Baka yung mga nanonood mo, alam nila kung anong tsura doon. Paano mo nangyari? Eh yan eh, kasi yun nga, ang nagpakalat na bangag si Marcos, si ano eh, mga DDS naman eh. DDS, Duterte. Sabi ni Duterte, ni Digonggong eh, may bangag tayong presidente. Ngayon, ikaw ang binabangag ngayon. Matanda ka na. 79 na siya ha. Mag-80 na tong si Mang Kanor. Eh ngayon, napipilitan kang lumaban. Palabaw Isipin lang mo, daw at tumatanda. 79 ka na, lalaban ka pang mayor. Anong ibig sabihin nun? Ayaw niyong bitawan yung Davao. At bakit naobliga si Rodrigo Duterte na lumabang mayor sa tanda niya? Ibig sabihin, tuliro sila. Talagang alam nilang tataob sila eh. Tataob ang bangka. Kasi ang sinasabi ni Panelo nung nakaraan, kabunyog Senator David De Angelo, ang sinasabi ni Panelo, 67 yata, mga ganon, 67 kapitanes, mga barangay chairman, ay umano na, kumampi na po sa mga Nograles. Alam nyo naman ang labanan ng pagka-mayor, labanan niya ng dami ng kapitan. Kung sino mas maraming kapitan, siyang panalo. Eh kung marami kang kupitan, di ba? Marami ng kapitan, marami pang kupitan, no? Maganda naman talaga sa Davao, wala dong crime, di ba? Doon lahat nahuhuli yung mga tumatakas, doon lahat nahuhuli yung mga drugs. Wala dong droga, wala din dong krimen. Oo, doon lang nahuhuli. Doon lang nahuhuli yung mga kriminal. Walang ebidensya. Anyway, ano yan, tuliro talaga yan. Hello po, sabi ni Doc Sitior. Anong reaction nyo sa ating vlog? Nograles versus Carlo Nograles versus Rodrigo Canor Duterte. Wala na bang iba? Wala na daw bang iba? Wala na bang iba? Wala eh. Ngayon, sinong vice? Ang vice ni Rodrigo, yung anak niya, si Baste. Hanggang ngayon, iniintay ko kung sasapak kung susuntukin niya si, sabi, manununtok doon ng general tong si Baste sino kayang vice ni, ni Carlo Nograles? Hindi natin na-research, Sino kayang vice? Ang masakit dito, pagka ito nangyari dyan. Pag na one-way ticket sila dito, alam mo yung one-way ticket. Pag nakuha ng Nograles yan, wala nang balikan yan. Sorry! At ang tingin ko dyan, Kabunyog David. Siyempre, political rival yan. Dynasty, laban sa dynasty yan di ba? Hindi na yan pababalikin ng mga Nograles pag naupo sila dyan sa Davao. Ibig sabihin, kakalkalin pa niyan nila Carlo Nograles, nila Mix Nograles, yung mga baho, nila Bongo, nila Canor, ng mga Duterte dyan, kakalkalin nila yan. At alam nyo naman, maraming ginawang kalokohan, yung mga kontrata nila Bongo, ng tatay ni Bongo, kapatid ni Bongo, ang dami po niyan na pwedeng kalkalin ng mga Nograles laban sa mga Duterte, di ba? Yung po ang in a way, sabi nga okay, laban talaga din ng mga trapo yan, pero okay na rin muna. Sabi ng ibang kabunyog, okay na yan. Basta mawala lang si Canor, si Digonyo, di ba? Si Dutae. Sabi, okay na muna yan, Nograles. At least medyo maalab ng mahilab-hilab ng konti, di ba? Anong mabuti, bangag o mamamatay tao? Wala namang mabuti diyan Emil Cruz di ba? Kaya lang, sabi nga na, Lesser Evil daw. Tayo naman sa bunyog kung ano lang yung tama. Ako naman I just present political reality, di ba? Ano yun? Bert Gil Yesre, Canor, COC to ICC. Ang ganda ng sinabi mo COC to ICC or ICUP. Yung ICU. COC kasi na pinili Duterte, Certificate of Criminality. Certificate of Criminality, no? Di ba? Yan ang ganda mo COC. pala. COC, ay liligwak. Clash of Clans. Clash of Clans. Sakto, di ba? Ayos, Clash of Clans. COC ang nangyayari sa Davao. Clash of Clans. Di ba? Atindihan na lang sila doon ng approach. Ang matindi dyan kasi talaga, threaten talaga mga Duterte kasi napilitan si Tandang Canor.
Pero sinasabi, magse-senador daw eh. Ewan ko anong plano, di ba? Pero nag-file na eh. Last day, may substitution pa ng 3 araw. Tingnan natin. Ganun ba? May substitution ba 3 araw? 3 days. So, From mayor to ano? pwede nga, kasi sa substitute. Anyway, abangan Mahilig natin. sa drama yung mga yan. June Kabinbin, mabuhay ang senador ng hustisya ng mamamayan. Mabuhay ang bunyog senator Toto Kausing at David Angelo, senator ng katotohanan. May mga fans ka na dito, kabunyog. Mabuhay din po kayo. Magandang umaga. Papunta kami sa sasamahan namin. Manila Hotel para samahan si Kabunyog Toto Kausing sa mag-file po ng Magpapile ngayon si COC, Certificate of Candidacy ha. Totoong COC. Si Engineer Toto Kausing sasamahan namin na mag-file ng kanyang COC sa pagkasenador. Kahapon ang Bunyog Party List at si Senator David Angelo. Suportahan po natin ang makakalikasan na kandidato. Una, ang kalikasan sa atin sa Bunyog ay dapat naman din magkaroon ng mga plataforma para sa kalikasan at ano yan, napakahalagang bahagi ng pag-unlad yung kalikasan environment, di ba? Jimmy De Vera, good morning Segjen Kulek Soliman. Salamat Sir Jimmy. Mox Vlog, lupit ng live nyo boss. Kaya nga malupit ba Salamat Mox Vlog anong taya nyo? Taya na kayo Tataya ba tayo Pustahan ba tayo? Piso, tamang barko. I-analyze natin siguro pag nag-live doon, i-analyze natin yung mga labanan ng mga pamilya Untitled Clash of Clans. So ganda yun gawin nating serye serye, Ayan diba? Sige, magsisiris kami ni tapos gagamitan mo ng background ng Clash of Clans. Ding ding ding. Clash of Clans. Malupit ang politika sa atin. Diyos ko. Si Cynthia Villar nga magko-congressman pa yata si Cynthia, magpahinga ka na, di ba? Cynthia Villar. Sabi ko nga doon, sinomenta ko sa ABS-CBN, sabi ko, walang nagawa si Senator Cynthia Villar sa kanyang ilang taong pagko-committee chair ng Environment, Climate Change and Agriculture. Wala. Meron, may nagawa. Pangurakot. Maraming lupa. Ayun. Maraming lupa. Ghost subdivision. Basta may lupa. Hanapin si Amoy Lupa. Di ba? Okay saya ng ating vlog So ano sa tingin nyo? Talagang delikado dito mga Duterte. Pero okay na yan. Si Carlo Nograles nag-resign siya as Civil Service Commissioner At talaga nasa likod niyan ay mga Marcos. Tingin ko dyan. Ano yan? Ang masakit dyan, Kabunyog David, pag yung mayor at vice mayor, natalo sila pareho. Nako. Talagang yung pangarap ni Inday, wala na sa 2028. Wala na po. Virgie Berdol Jensen, tuloy lang ang laban, Kulex. Salamat, Ma'am Virgie. Ben Barilon, Kulex, Bukal, San Jose del Monte. Ako nga, tatakbong Bukal, Salamat, Suportahan natin ang Bunyog Party List at si Kulex Soliman. Lalaban tayong board member sa City of San Jose del Monte. Lone District po yan. Provincial board member. Mila Bianino, mga garapala ng mga bilyar, korupsyon. June Anday, Lulu, wait natin. Anong taya nyo? Nograles o Duterte? Saan kayo tataya, Davao City yan, Ricky D. Santisteban, good morning Sir Kulex. Ang running mate ni Nograles ay si First District Councilor Bernie Alag. Bernie Alag ang running mate ni Vice Mayor. Yes. Councilor din. Alag, First District Council. So Nograles Alag laban sa Duterte Dutae. Duterte di ba? Gabriel Nuega, shutdown and wipe out ang mga korupsyon. Tama yan. Diba? Wipe out ang political dynasty. Dynasties, shutdown and wipe out ang mga Duterte, sabi ni Gabriel Nuega. Willie Lopez, sayang dapat nagsenador si Lenny. Wala si Manay Lenny naging mayor ng Naga po alam ko walang kalaban si Attorney Lenny sa Naga. Meron nag-file yan. Meron bang kalaban? Ganun ba? Hindi ko po alam kung may kalaban o wala TJ Sumagaysay, Tessie Nilio, hanggat ngayon ba naman nagpapauto ka, may mga apo ka na, ang tingin ko buksan mo ang iyong tenga, dalawang mata mo. Okay naman, buksan nyo ng inyong mata at mga tenga sa katotohanan.
Question answered na, hehe, Boy De Leon. Salamat sa mga comment nyo, ha. Sir Jimmy De Vera, Nessel Bicor, mga nanonood. Sarex De Vera ng Dagupan City, kabunyog natin to. Pinagtitripan ni Bangag ang mga dutards, ganyan talaga ang buhay, walang basagan ng trip. Pinagtitripan ba? Tingin ko seryoso talaga yan, ha. Sarex De Vera. Franz Choi, inom ka ng gamot, sir, ang ingay nyo. Ay, wag ka makinig kung ayaw mo. Maingay ba? Wag ka dito sa vlog ng Bunyog. Okay lang yan. Okay lang yan, ha? Karapatan mo yan. Takpan mo ang tenga mo, Franz Choi. Pag nanalo naman, yan, magbibitiw yan, di si Baste bilang Vice Mayor. Siya ang papalit, kaya pag-igihin nyo rin ang bise. Sabi ni Regino Unidad. Nga, pwede, no? Yan. Kung mananalo si Canor, resign, Resign lang. si Basti pa din. Mga luko-luko yung mga yun, Para-paraan. Para-paraan lang. Tama ka dyan, Regino Unidad. Pwedeng ganyan nga ang style ng mga yan, strategy nila, no? Ed Sayes, BP Lenny knows walang integrity ang COMELEC, nababayaran, dapat hybrid na lang ang eleksyon. Sang-ayon tayo doon, dapat hybrid ang eleksyon, pero kailangan niya ng batas, Pinaglaban naman natin sa Bunyog yan, kaya lang nasa Kongreso talaga yan, di ba? Ed Sayes, kailangan hybrid talaga, di ba? Blockchain based. Oo. Para wala ng Human intervention. Yes. Oo. Pero ang dayaan, hindi lang sa bilangan, Tandaan nyo, ang dayaan, pag nagpe-fake news, kadayaan na yan, Pag nabibili ng boto, vote buying, di dayaan na din yan. Guns, guns, gold, dayaan na yan, di ba? Yung traditional na dayaan. Yung pa rin yun, di ba? Ginagamit ni Congressman Manit Manaog. Sabi ni Robal, dapat para manwala ang mga Duterte. Amer Johnson nagsalita naman ng isang lasing. Sinong lasing? Nakatagay ka ba? Hindi naman, hindi naman kami lasing, di ba? Amer Johnson, di ba? Baka ikaw lasing, di ba? Nalasing na kami sa kapangitan na nangyayari sa Pilipinas. Severino Anboy Miranda, isulong ang tunay na magtataguyod ng sambayanan. Salamat po, Bunyog party list po tayo. Jobit Miles Busque, good noon Sir Kulex, mabuhay ang mga kabunyog at kakamping watching from Cebu. Wow. Ay, sa Cebu. Mabuhay kayo, sabi ni pamilya tayo dyan, yung misis ko, taga Bugo. Bugo Cebu, City, sa Cebu. Oo. Boy De Leon, nabasa ko na pala. So hanggang dito na lang ang ating vlog, mga kabunyog, mga kabayan, So Kulex Soliman, ang malupit sa katotohanan, kasama natin ang ating senatorial candidate, environmentalist David. Pwedeng David, pwedeng David. Depende pag gano'n, no? It's just a name. David De Angelo, no? Mas mahalaga ang pagkilos kaysa sa pangalan. Yun. Yan, iboto natin, mga kabunyog, kahit hindi sikat, kahit walang pera, basta alam nating mabuting tao, matino, may kakayahan. At pogi, extra points na lang yun. Extra points. Iboto natin yung matitino. Yun lang naman. Makikita nyo naman kung matino o hindi, di ba? May hulanong salita na ang ibig sabihin dito ay ang pagkakaisa. Bunyog Party List. Halika na, Bunyog Party List ka na. Halika na, Bunyog Party List ka na. Sa susunod, ang atinang suportahan, Bunyog Party List, nagtataguyod ng katotohanan, lumalaban para sa bayan.